Yo, what's up mga bossing? Magandang tanghali na mga boss. Meron tayong Isuzu dito sa ating shop. Di ko alam, crosswind ba to, boss? O, Isuzu crosswind, no? Ang issue nito ay hindi na nagkakaroon ng engage ang compressor. So hindi na lumalamig mga bossing, no? So may mga primary check-up tayong dinaanan. Unang trace natin, chinek natin kung may load ng refrigerant at base naman doon sa ating gauge ay meron naman tayong refrigerant sa loob. Okay, so ang nangyari ay chinek natin yung supply ng kuryente. Baka ma-encounter nyo lang mga bossing, share lang namin sa inyo. Asan na yung wire nito? Kato to. Okay, so may power tong ating supply papuntang kay magnetic clutch. Pero ang problema, hindi nag-engage yung ating hub o yung ating front plate o hindi kumakapit dun sa pag-ikot ng ating pulley. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi siya lalamig dahil nga hindi umiikot yung ating hub o yung ating compressor. Okay, kung meron kayong pang trace na mga ganun, hindi ko alam kung paano nyo siya iti-trace kung wala kayong tools, no? Pero isa sa dahilan niya kaya hindi lumalamig ay yung magnetic clutch mga bossing. May offer tayo sa ating kliyente na pagka very good pa, okay, kung good pa tong ating pulley assembly, pwedeng mag-focus muna siya sa magnetic clutch lang muna. Pero aaralin natin yun dahil hindi rin naman nasisira si magnetic clutch nang wala namang issue yung kanyang nilalagyan or pwedeng sabihin natin yung pulley. Pero kung wala naman masyadong issue, pwede tayo magpalit lang muna ng magnetic clutch para mapagana natin yung compressor. Yung refrigerant, mamaya na natin siya matitrace kung talagang kulang ba ang load. Kasi nga, hindi siya gumagana sa ngayon. So, hindi natin makikita yung load ng ating refrigerant. Pero pag napagana na natin yung compressor natin, malalaman natin kung fully load ba, pati yung kanyang freon o yung refrigerant natin, no, mga bossing. So, yung isang paraan, pwede muna naming dukutin para hindi muna mag-drain ng refrigerant kasi syempre medyo dagdag costing sa expenses yung refrigerant. Pero medyo mahirap-hirap ng konti. Hindi naman mahirap kasi flexible tong ating hose. So hindi naman yan basta-basta magkakaroon ng leak. Pero pinaka-safe kasi niyan at mabilis sa trabaho, pinupull out talaga yan mga bossing yung compressor. Pero dahil nasa taas lang naman, napakaluwag naman ng position ng ating pyesa, pwede natin yan dukutin para lang ma-save natin yung refrigerant, no? O, yun muna ang gagawin natin dito sa ating crosswind mga bossing. Dukutin lang muna namin yung magnetic. Ayan mga bossing, no? Pwede nating itaas lang muna yung ating compressor para madukot natin yung pinakang pulley. Pero palagay ko malaki ang gap ng ating ng ating hub. At kaya malamang magiging pulley assembly yan eh. Charan! Konti pa. Para sumabog na yung wala na. Dito pa lang kita ko na. Palit ng pulley. Pero maganda yan kung walang alog. Wala bang alog yung shafting niya? Wala pa, no? Wala pa. Kasi yung kadalasan sa mga denso, pag tinamaan na yung shafting, wala na. 10. Wala na ito. Negative na to. Ito mga bossing, dapat to, flat to. So kaya nasira yung magnetic clutch natin dahil dito sa ating hub at saka yung pulley. So palit na to ng panibagong pulley assembly. O at least na-save natin yung refrigerant natin. Mga bossing, meron tayong original na stock ng ating pulley, pero ito ay second hand mga bossing, no? So medyo makakatipid pa ng konti yung ating kliyente. Nakita niyo yung lala ng kain ng kanyang pulley. Ito naman sa atin, kumbaga sa 100% mga nasa 70% pa. So matagal pa ang buhay na ibibigay nito. Ayan yung kanyang hub. Ito naman yung sa atin. Okay, so very good pa naman. So, pero syempre, pinapili natin sila kung magbabago sila or magse-second hand. Pero siya naman kukuha ng bago kung mas mura naman yung second hand. Syempre, dun muna sila sa mas mababa ng konti, no? Pero goods naman mga bossing. Makikita naman, hindi naman tayo mag-o-offer ng hindi very good. Kasi syempre, tayo ang nakakaalam yan.
Okay, so konting ano pa, bawas pa, no? Nakatipid pa ng konti. Na-save na natin yung refrigerant. Nakapagbawas pa tayo ng konti sa ating materialis. Hindi man nakalak. Awang. Hindi man nakatama yun sa ano, sa butas, guide. Yan. Yun. Dali mo. Dinadaan nyo kasi talaga sa lakas, ano? Hindi masyado kayong mga healthy eh. Nangyari sa kasama nyo. Nasugod sa ospital. Dahil panikana. Petiks na sa gilid kagabi. Nakadami ng hipon, ano? Ayun mga bossing nga, pwede naman natin ganyan lang ang trabaho ang gawin kung medyo nagtitipid tayo sa refrigerant, or kumbaga isi-save, gusto nyo i-save yung refrigerant, isa yan sa mga pwedeng gawin. Kulang? Dikit pare, dikit. Isa pa. Yung spacer naman mga bossing, pagdating dun sa gap ng ating hub saka sa pulley, dapat ang clearance lang yan hanggat maaari gabuhok. Okay, para at least hindi mahirapan yung magnetic clutch na magmagnet. Yun namang hindi dikit, hindi naman siya iingay pagka hindi ka naka-aircon. Okay, so kaya kailangan maganda yung space o yung espasyo ng ating hub sa pulley. May mga spacer naman na ginagamit niya mga bossing. Yun. Okay. Sige, higpit. Ayun yung problema mga bossing, pag sobrang dikit naman, no, yung walang espasyo, dikit siya. Pag ikot ng pulley, sumasabay na agad yung hub natin. Kaya kailangan makuha nyo yung tamang clearance ng ating hub sa pulley sa pamamagitan ng spacer mga bossing. Sige, adjust. Okay, eto na mga bossing. Dapat yung ating pulley ay pre-wheeling dito sa ating hub. Hindi siya kumakapit at hindi siya didikit nang hindi nakaload ang aircon. Mag-i-engage lang yan pag nagbigay ka ng kuryente rito. Okay? So very good yan. Okay, start na. Tingnan natin kung iikot. Okay. Yara na guys. Terminal. Okay, aircon. Ayun na. Umiikot na. Pero kulang din yata na pre-yun. Ayun na mga bossing, goods na. Umikot na yung ating pinakang hub at lalamig na yan. Okay, may lamig naman. Okay lang mga bossing, share lang namin sa inyo itong ating Isuzu Crosswind. Nawala ang lamig dahil dun sa kanyang magnetic clutch o yung ating pulley assembly. Okay, ayun lang mga bossing kung makakatulong yung video, okay. Kung hindi, di wag nyo na pakialaman. Okay, hindi naman. Kaya namin binibideo yung mga ganito mga bossing. Hindi naman para sa content namin ito, kundi ito'y para makatulong sa inyo. Okay, kung sa mga hindi pa nakakaalam ng mga pwedeng gawin sa mga ganyang scenario ng ating aircon. Pero kung alam nyo na yan mga bossing, wag na kayo mag-question. Kasi yung iba madali lang yan, etc. Pero at least sa mga hindi nakakaalam, ito ay makukuha nila ng konting idea. Okay, ayun lang mga bossing. Maraming salamat. Ingat lagi. God bless sa ating lahat. Thank you.